Si Bella ay isang batang babae, isang mahinang manggagawa sa opisina sa isang maingay na urban na lugar. Ang kanyang buhay ay lumipas sa isang ipo-ipo ng mga numero, mga ulat at mabilis na hapunan sa kanyang maliit na apartment. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, ang mundo para kay Bella ay walang iba kundi mga responsibilidad at obligasyon. Hindi siya naniniwala sa mga himala, hindi naniniwala sa anumang bagay maliban sa mga numero sa mga stacked bill. Ang apartment ni Bella ay isang masikip, lumang silid na matatagpuan malalim sa isang madilim na eskinita. Tagpi-tagpi ang mga dingding na may mga bakas ng oras at halumigmig na tumataas mula sa sirang tiled floor. Isang dilaw na bumbilya ang nakasabit sa kisame na mahinang kumikislap sa tuwing may malakas na hangin na humahampas sa sirang bintanang may bisagra. Isang maliit na kama ang kutsyon na napakanipis, kaya naramdaman niya ang malamig na bakal na frame sa ilalim. Sa sulok ng silid ay isang bookshelf na sirang mga paa, puno ng mga papel at hindi pa nababayarang mga bayarin. Sa mga maulan na gabi, ang tubig ay tumutulo mula sa bubong na pumipilit sa kanya na maglagay ng mga plastic na balde sa paligid ng silid upang sumalo ng tubig. Ang apartment na ito ang tanging lugar na matatawag niyang bahay, ngunit hindi ito kailanman nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan o init. Tuwing umaga, umaalis si Bella sa kanyang lumang apartment at naglalakad sa mataong kalye. Siya ay may ugali na tingnan ang kanyang telepono habang naglalakad, sinasamantala ang mga sandali sa paglipat upang tapusin ang kanyang trabaho. Hindi niya pinansin ang kanyang paligid, hindi napansin ang unti-unting pagsikat ng sikat ng araw, hindi narinig ang ingay ng hangin na humahampas sa mga puno. Ang kanyang mundo ay limitado sa maliwanag na screen ng kanyang telepono. At pag siya natapos, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Umalingaw-ngaw ang tunog ng busina ng sasakyan at isang maliwanag na liwanag ang pumunit sa tahimik na espasyo sa umaga. Saglit na itinaas ni Bella ang kanyang ulo, ngunit huli na ang lahat. Ang isang out-of-control na truck ay dumating sa isang nakakatakot na bilis. Ang mga gulong nito ay gumiling ng husto sa kalsada na nagiiwan ng marka ng pagkapaso habang ang driver ay sinubukang magpreno ng bigla. Parang slow motion ang lahat. Pakiramdam niya ay sumikip ang kanyang puso, sumasakal ang kanyang hininga sa kanyang dibdib. Sa maikling sandaling iyon, napagtanto niyang wala na siyang oras na gawin kundi idilat ang kanyang mga mata, manhid ang kanyang buong katawan. Hindi siya makatakbo, ni hindi siya makasigaw. Isang malakas na impact ang sumabog na parang isang malaking pagsabog sa kanyang katawan na naging sanhi ng pagyanig ng buong mundo. Tumilapon ang kanyang katawan sa hangin, pakiramdam niya ay isang basahang manika ang hindi sinasadyang naitapon. Umikot-ikot siya sa hangin, ang mahaba niyang buhok ay humahampas ng husto sa kanyang mukha. Nagkalat ang mga tipak ng basag na salamin, kumikinang sa liwanag ng umaga na parang matutulis na piraso ng salamin. Pagkatapos, isang matinding kirot ang bumalot sa buong katawan niya nang matamaan niya ang malamig na simento. Ang hangin ay sinipsip sa kanyang mga baga, ang kanyang mga hiyawan ay nakaharang sa kanyang lalamunan. Nanlabo ang kanyang paningin, sinusubukan ng kanyang mga mata na kumapit sa huling imahe ng mundo sa kanyang paligid. Narinig niyang may sumigaw, ang tunog ng mga yabag na tumatakbo. Ngunit ang lahat ay tila inaanod, kumukupas, lumulubog sa makapal na kadiliman. Pakiramdam ni Bella ay lumulubog siya sa isang hindi kilalang espasyo kung saan ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay naging mas marupok kaysa dati. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at dire-diretsyong bumangga kay Bella na tumapon sa hangin bago bumagsak sa malamig na kalsada. Biglang nagdilim ang buong mundo. Nakahandusay si Bella sa kalsada, umaagos ang dugo sa paligid niya, tumatagos sa manipis niyang sando. Naputol ang kanyang paghinga, pumipintig ang sakit sa kanyang buong katawan na parang mga talim na tumatama sa bawat kalamnan. Naramdaman niya ang init ng kanyang dugo na unti-unting kumakalat sa malamig na ibabaw ng kalsada. Ngunit ang sakit ay hindi nakakatakot gaya ng takot na sumasakal sa kanyang puso. Pilit niyang itinaas ang nanginginig niyang braso, walang kabuluhan ang kanyang kamay na may bahid ng dugo. Gumalaw ang bibig niya, sinusubukang tumawag ng tulong. "Tulungan! Ako!" Ngunit mahinang halinghing lang ang boses na may halong ingay ng kalsada. Walang nakarinig sa kanya. Mabigat ang talukap niya, unti-unting lumalapit ang dilim. Hindi ba? Ayaw niyang mamatay. Hindi ganito.
Dapat siyang mabuhay. She tried her best, gathering her last breaths to call one more time, pero walang lumabas kundi ang isang nakasakal na hikbi. Binalot siya ng kawalan ng kakayahan na nagpalubog sa kanya sa malalim na kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit sa tuwing sinusubukan niya, pinupunit ng sakit ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Ang nanginginig niyang mga palad ay sinubukang abutin, bumuka ang kanyang bibig para humingi ng tulong, ngunit walang lumalabas na ingay. Lumabo ang kanyang mga mata bago naging malabo ang lahat. Unti-unting gumaan ang katawan niya. Natagpuan ni Bella ang sarili na lumulutang sa hangin, nakatingin sa kaguluhan sa ibaba. Nakita niya ang mga nurse na sumugod. Ang mga kamay ay nagmamadali upang pigilan ang pagdurugo, suriin ang kanyang tibok ng puso. Isang nurse ang lumuhod sa tabi niya, puno ng pag-aalala ang mga mata niya, gamit ang dalawang kamay niya para hawakan ang pulso niya, para tingnan ang pulso niya. Inilapit ng isa pang tao ang kanyang tainga sa dibdib nito, sinusubukang marinig ang mahinang natitirang tibok ng puso. Tinawag nila ang kanyang pangalan. Marahang niyugyog ang kanyang mga balikat, ngunit nakatingin lang siya sa kanila mula sa malayo, walang magawa na parang kaluluwang nakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Gusto niyang sumigaw na narito pa rin siya, na ayaw niyang umalis sa buhay na ito, ngunit walang tunog na lumabas. Ngunit ang tanging magagawa niya ay tingnan ang kanyang sarili, pakiramdam ang buhay ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan nang walang magawa upang pigilan ito. Sumugod ang mga dumadaan, lumuhod sa tabi niya ang isang lalaki, mabilis na hinawakan ang jacket niya at idiniin sa sugat na umaagos pa ang dugo. Isang nanginginig na babae ang tumawag ng ambulansya, nagpanik ang boses niya. May sumisigaw, humihiling sa lahat na umatras upang maiwasan ang sagabal. Ang mga pulis, ambulansya at malalakas na sirena ay naghalo-halo tulad ng isang magulong symphony sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakita niya ang isang breathing tube na nakalagay sa kanyang bibig. Nakita niya ang sarili niyang dugo na nagbabad sa rubber gloves ng mga nurse. Umalingaw-ngaw ang mga apurahang tinig, mabilis na inihanda ang mga kagamitang medical sa pagsisikap na agawin siya mula sa karit ng kamatayan. Ngunit si Bella ay nakatayo lamang doon, tahimik na nagmamasid, na para bang isa lamang siyang multo na nawala sa katotohanan. Bago siya makilala, naanod si Bella sa hindi kilalang espasyo. Nagpatuloy siya sa paglalakad at paglalakad nang hindi alam kung saan ang kanyang patutunguhan. Natakpan ng makapal na ambon ang paningin na nagiiwan lamang ng walang pagbabago at walang katapusang kulay abo. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa walang katapusang panaginip. Ngunit pagkatapos, mula sa malalim na ulap, lumitaw ang maliliit na kumikislap na ilaw. Ang mga magagandang silhouette ay unti-unting naging malinaw at sa harap ng mga mata ni Bella ay isang grupo ng mga engkanto na may surreal na kagandahan. Mayroon silang transparent na mga pakpak, kumikinang na parang hinabi sa liwanag ng buwan, mahabang buhok na kasing lambot ng umaagos na batis, at balat na naglalabas ng mahiwagang liwanag. Nakasuot sila ng mga pinong damit na sutla na sumasalamin sa mga kulay ng pagsikat ng araw. Bawat hakbang ay dumampi ang kanilang mga paa sa lupa ay nagiiwan ng landas na kumikinang na parang stardust. Ang isa sa kanila, isang diwata na may malalim na asul na mga mata, ay lumapit kay Bella. Ang kanyang boses ay kasing malamlam ng tunog ng wind chimes. Naligaw ka, hindi nakatagpo ng tamang landas ang iyong kaluluwa, ngunit hindi ka nawalan ng pag-asa. Sundan mo ang landas na nasa unahan, kung saan naghihintay sa iyo ang liwanag. Huwag kang matakot dahil iyon ang lugar na magbibigay sa iyo ng kasagutan. Ang iba pang mga diwata ay malumanay ng ngumiti, inabot at itinuro ang layo kung saan nagsimulang manipis ang ambon na nagpapakita ng mahabang daan na sementadong may mga puting bato. Ibinaling ni Bella ang kanyang ulo upang tingnan sila, ngunit unti-unti silang nawala sa manipis na hangin na nagiiwan lamang ng mga kumikislap na sinag ng liwanag na lumulutang sa kalawakan. Inipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob, naglakad si Bella sa direksyon na kanilang itinuro patungo sa mahiwagang landas. Ang liwanag sa unahan ay naging mas malinaw at mas maliwanag. Ang kanyang bawat hakbang ay tila sinusuportahan ng isang hindi nakikitang puwersa. At doon niya nakilala siya. Sa paligid niya ay isang malawak na lupain na natatakpan ng makapal na hamog na parang kumot na tumatakip sa lahat. Walang abot-tanaw, walang liwanag, isang walang katapusang kulay, abong katahimikan.
Humito ng mahina ang hangin, parang mga bulong mula sa kakaibang mundo. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasing lambot ng buhangin ngunit walang iniwang bakas ng paa. Sinubukan niyang maglakad, ngunit bawat hakbang ay tila ibinabalik lamang siya sa iisang lugar. Isang malamig na pakiramdam ng kalungkutan ang bumalot sa kanya na parabang tuluyan na siyang nahiwalay sa mundo. Tinawag niya ang pangalan niya, ngunit walang lumalabas na boses. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hindi makatakas sa walang katapusang kalituhan na ito. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso, nagsimulang gumapang ang takot sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Nasaan ako? Patay na ba ako? Ang pag-iisip ay nagpanik sa kanya, ngunit nang napuno siya ng kawalan ng pag-asa, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang tumagos sa ambon. Ang liwanag ay hindi masyadong malupit, ngunit mainit tulad ng sikat ng araw sa umaga. Isang boses ang umalingaw-ngaw, malalim at nakapapawing pagod, pinawi ang lahat ng kanyang insecurities. Noon niya nakilala siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto ni Bella na nakatayo siya sa isang kakaibang espasyo. Sa harap niya ay isang walang katapusang kalsada na sementadong may puting bato na malambot na kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay may mga kahabaan ng mga patlang ng bulaklak. Bawat talulot ay kumikinang na parang natatakpan ng isang layer ng gintong alikabok mula sa paglubog ng araw. Sa di kalayuan, isang malinaw na batis ang dumadaloy sa malalaking bato. Ang umaagos na tubig ay umaaling-aungaw na parang banayad na musikang nagpapakalma sa kaluluwa. Ang kalangitan sa lugar na ito ay walang araw, ngunit ang banayad na liwanag ay kumakalat sa buong kalawakan na parang napapalibutan ng banal na enerhiya. Malumanay na lumulutang ang mga ulap na nagdadala sa kanila ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang hangin ay napuno ng halimuyak ng lupa at langit, ng buhay at kadalisayan, ibang-iba sa kabadong alam ni Bella. Nang tumingin siya sa harap, lumitaw ang isang maringal ngunit mabait na figura. Noon niya nakilala siya, isang malawak, walang laman na lupain, malabo na parang usok. Hindi niya naramdaman ang sakit, ni hindi niya naramdaman ang bilis ng paghinga niya tulad ng dati. Wala na siya sa pisikal na mundo. Noon niya nakilala siya, si Jesus. Siya ay lumilitaw na may isang mahusay, marilag na figura ngunit hindi naman malayo. Isang maningning na aura ang pumaligid sa kanya, nagniningning ng purong liwanag ngunit hindi nakasisilaw, na parabang ang lahat ng sinag ng liwanag sa sansinukob ay natipon dito upang luwalhatiin ang kanyang presensya. Ang ningning na iyon ay hindi lamang nagniningning kundi nagdadala rin ng banayad na init na tumatagos sa kaluluwa ni Bella, na pinapawi ang lahat ng sakit at takot. Ang bawat galaw niya ay parang banayad na hangin na umiihip sa malalawak na damuhan, malambot ngunit malakas. Nang siya ay lumakad, bahagyang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, naglalabas ng mga singsing ng liwanag na kumalat sa buong kalawakan. Nakasuot siya ng mahabang puting damit, ang bawat tupi ng tela ay tahimik na gumagalaw na parang naaayon sa universo. Lumilitaw ang kanyang mukha na may malalakas na linya, mahabang kulot na buhok na tumatakip sa malapad niyang balikat, at malalalim na mga mata na tila nakikita sa bawat kaluluwa. Ang kanyang balat ay madilim na tanso, mainit-init tulad ng paglubog ng araw sa pagtatapos ng araw. Ngunit ang higit na nanabigla kay Bella ay hindi ang kanyang hitsura, kundi ang pakiramdam ng habag, kabaitan at pagmamahal na nagmumula sa kanya. Isang presensya na nagdudulot ng walang katapusang kaginhawaan. Ang kanyang boses ay malalim at mainit, umaaling-aungaw na parang isang awit na humahagupit sa walang katapusang kalawakan. "You have suffered enough, Bella." Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Nawalan ka ng tiwala sa lahat ng bagay, ngunit marahil oras na para makita mo kung ano ang iyong nakalimutan. Napaatras si Bella, nanlalaki ang mga mata, nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sino ito? This can't be real." Nanginginig ang boses niya, kasing gulo ng rumaragasang agos ang isip niya. Kinurot niya ang sarili, sinusubukang damhin ang sakit kung panaginip lang ba ito o hindi. Puno ng pangunawa ang kanyang mga mata, walang sinisisi, walang pamimilit. Nakatayo lang siya doon, matiyagang naghihintay. "Hindi ka naniniwala sa mga himala, Bella."
ngunit nakatayo ka sa isang lugar na hindi maipaliwanag ng dahilan. Pakinggan mo ang iyong puso. Ngumiti ng mapait si Bella. I don't believe in miracles. Kung patay na ako, then just let me go. There's nothing waiting for me. Umiling siya. Hindi ka patay, Bella, pero nakalimutan mo na ang pinakamahalagang bagay. Tandaan mo, laging puno ng kahirapan ang mundong ito, pero hindi para mahulog ang mga tao, kundi para matuto silang tumayo. Huwag mong hayaang lunurin ka ng sakit, bagkus gamitin mo ito bilang motibasyon para lumakas. Pagpapatuloy niya, ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon upang magbago. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa kung ano ang pagmamay-ari mo, ngunit sa kung paano mo tinitingnan at pinahahalagahan ang buhay. Hayaan ang pasanin sa iyong kaluluwa, patawarin ang nakaraan at salubungin ang hinaharap ng may bukas na puso. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Bella, puno ng lakas ng loob ang kanyang mga mata. Hindi ka nag-iisa, Bella. Palaging may maliliit na ilaw sa paligid, hindi mo lang sila pinansin. Matuto kang mahalin ang iyong sarili at makikita mong mas maganda ang mundong ito. Hindi ka ipinanganak para magdusa, ipinanganak ka para mabuhay. At pagkatapos, marahang hinawakan ni Jesus ang kanyang noo. Isang sinag ng liwanag ang sumiklab na hinihila si Bella sa isang tanikala ng mga alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Hindi lang sa sarili niyang alaala, sa pagkakataong ito, mas lalo pang miserableng buhay ang ipinakita niya kay Bella. Nakita niya ang isang payat na batang lalaki na nakaupo na nakasiksik sa bangketa sa ulan. Ang walang laman na mga mata ay nakatingin sa rumaragasang daloy ng mga tao. Sa tabi niya ay isang payat na babae, niyakap siya ng mahigpit, sinusubukang gamitin ang kanyang manipis na kamiseta upang protektahan ang kanyang anak mula sa malamig na buto. Nanginginig ang kanyang kamay habang binibigyan niya ang kanyang anak ng isang maliit na piraso ng tinapay, ang tanging pagkain nila sa buong araw. Pagkatapos ay nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakaupo mag-isa sa isang bakanteng silid. Sa kanyang kamay ay isang lumang larawan, malabo sa paglipas ng mga taon. Nawala sa kanya ang lahat, pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Siya ay namumuhay ng tahimik sa bawat araw na walang natitira upang ibahagi ito. Patuloy na nasaksihan ni Bella ang ibang tao. Mga taong nagsusumikap sa ilalim ng mainit na araw, mga bata na gumagala-gala na naghahanap ng pagkain sa mga tambakan ng basura, ang mga kababaihan ay itinulak sa isang madilim na buhay na walang paraan. Ang mga sakit na ito, ang mga buhay na ito, lahat ay nagdadala ng pagdurusa ng maraming beses na mas malaki kaysa sa kanya. Gayunpaman, patuloy silang nabubuhay, patuloy na umaasa. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, malalim at makabuluhan. Hindi ka nag-iisa sa sakit mo, Bella. Ngunit ang pagkakaiba mo sa kanila ay ang pagpili. Hindi sila sumusuko kahit na nahaharap sa pinakamalalim na kadiliman. At ikaw din, kaya mo pa ring tumayo, makakahanap ka pa rin ng liwanag kung talagang gusto mo. Ang unang larawan na lumilitaw ay isang maliwanag na hapon ng tag-init. Si Bella bilang isang bata, tumakbo ng walang sapin sa berdeng damo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ang kanyang mga magulang ay nakatayo sa malapit, nakangiting malumanay, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Narinig niya ang sariling tawa na umaaling-aungaw, malinaw at masaya, isang tunog na matagal na niyang nakalimutan. Pagkatapos ay nagbago ang eksena, natagpuan ni Bella ang kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng bintana sa isang malamig na gabi ng taglamig. Umiyak ang batang babae dahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagkawala nang hindi nakaligtas ang isang sugatang sanggol na ibon na sinubukan niyang iligtas. Niyakap siya ng kanyang ama na nagsasabing, ang buhay ay laging may pagkalugi, ngunit ang mahalaga ay minahal mo at sinubukan mo ang iyong makakaya. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Isa pang alaala ang lumitaw, isang batang babae na nasa 20s, puno ng mga pangarap, ang nakatayo sa harap ng opisina ng unang kumpanya na kanyang pinagtrabahuan. Sa oras na iyon, naniniwala siya na mababago niya ang kanyang buhay, na magiging maayos ang lahat. Ngunit pagkatapos, sinira ng buhay ang kanyang pananampalataya na nakalimutan niya kung ano ang minsang nagdulot sa kanya ng pananapik na mabuhay at mahalin. Natahimik si Bella, nararamdaman ang bawat imaheng gumagapang sa kanyang puso. Napagtanto niya na minsan ay namuhay siya ng isang buhay na puno ng pag-ibig,
ngunit tinanggihan niya ito nang hayaan niyang ang sakit at kawalan ng pag-asa ang pumalit sa kanyang kaluluwa. Napagtanto niya na may pagkakataon pa siyang magbago, na bumalik sa dati niyang pagkatao, isang babaeng puno ng pananampalataya at pag-asa. Nakita niya ang mga larawan ng kanyang mga magulang, ang kanilang pagkabata ay puno ng tawanan. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang masayang bata na may mga pangarap, na naniniwala sa pag-ibig at kabaitan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hinahayaan ang buhay na hugasan ang lahat ng iyon. Nangilid ang mga luha sa pisngi ni Bella. Nakalimutan ko. Tumango siya. Ngunit bago ka magdesisyon, tingnan ang mga bagay na hindi mo pa napapansin noon. Biglang gumalaw ang paligid ni Bella. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang sagradong lupain kung saan ang matataas na bundok ay umabot sa langit at ang mga makakapal na kagubatan ay umalingaw-ngaw sa mga bulong ng hangin at tubig. Sa paligid niya ay mga misteryosong nilalang, isang banayad na liwanag ang bumabalot sa kanila. Iyan ang mga Diyos, ang mga tagapagtanggol na tahimik na nagpoprotekta sa lahat ng may buhay. Nakita niya ang isang diyosa ng tubig. Ang kanyang buhok ay kasing haba ng kumikinang na ilog. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang bawat maliit na batis na nagpapagaling sa mga tuyong tubig na ugat. Nakita niya ang isang matandang Diyos ng kagubatan. Ang kanyang balbas ay natatakpan ng berdeng lumot. Bawat hakbang niya ay sumibol ang mga puno. Nakita niya ang maliliit na kaluluwa ng hangin na sumasayaw sa kalangitan, na ikinakalat ang hininga ng buhay sa buong mundo. Isang Diyos na may mga mata na nagniningning na kasing dilaw ng araw na papalapit kay Bella, ang boses na kasing lalim ng boses ng inang lupa. Kahit hindi tayo nakikita ng mga tao, palagi tayong naririto. Akala mo'y nag-iisa ka sa paghihirap, ngunit sa totoo lang, ang buong sansinukob ay laging nakatingin sa iyo. Pag-ibig, liwanag, pag-asa, lahat ay umiiral, kaya lang hindi ka nabukas ayon para tanggapin ito. Si Bella ay hindi nakaimik, malalim na nararamdaman ang koneksyon sa pagitan ng lahat ng bagay. Hindi niya akalain na may isang di nakikitang kapangyarihan na nagpoprotekta pa rin sa mundong ito, nagpapanatili ng balanse at sumusuporta sa mga nawawalang kaluluwa na tulad niya. Si Jesus ay tumingin sa kanya na may mga mata na puno ng pangunawa. Now you see, you are not alone. Come back, Bella. Live not just to exist, but to true feel and love. Nanggilid ang mga luha sa pisngi ni Bella. Nakalimutan ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kumirot ang puso ni Bella. Ayaw niyang tapusin ang buhay niya sa sakit. Gusto niyang mabuhay, mahalin at pahalagahan ang sarili. Tumango siya, this time with determination. Binuksan ni Bella ang kanyang mga mata. Panay ang beep ng heart rate monitor, nagliwanag ang mga ilaw ng ospital sa puting kisame. Isang pakiramdam ng magaan ang kumalat sa kanyang kaluluwa. Wala nang alinlangan, wala nang bigat sa puso. Sa halip ay mayroong kapayapaan, isang pagtitiwala na hindi pa umiiral noon. Huminga siya ng malalim, ramdam niya ang bawat daloy ng hangin sa dibdib niya. Dati, hindi niya akalain na ang simpleng paghinga ay isang himala. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang mga nurse na sinusuri ang mga kagamitan. Ang kanina'y nag-aalalang boses nila ngayon ay naging mga bulong ng ginhawa. Lumapit ang isang nurse at ngumiti sa kanya. "Gising ka na pala. We were very worried. Are you feeling okay?" Ngumiti si Bella, isang tunay ng ngiti pagkatapos ng maraming taon. "I'm fine. I've never felt so good." Dahan-dahan niyang ikinuwento ang kanyang naranasan. Tungkol kay Jesus, tungkol sa mga diwata, tungkol sa mga Diyos na tahimik na nagpoprotekta sa lahat ng may buhay. Tungkol sa mga kaluluwang mas nagsumikap kaysa sa kanya, ngunit na natiling matatag at hindi sumusuko. Nagsalita siya ng may maliwanag na mga mata, puno ng enerhiya. Ang mga nurse ay nakinig, sa simula ay nalilito, ngunit pagkatapos ay unti-unting natutunaw sa kanyang kwento. Ang ilan sa kanila ay may mga luha sa kanilang mga mata, na nararamdaman ang sinseridad at kapangyarihan sa bawat kwento. Nang matapos ay nakahinga ng maluwag si Bella na parang may natanggal. "I lost faith in God for so long, but now I understand. God has always been watching over us. We just refuse to see." Wala siyang pinababayaan, hinihintay lang natin na buksan natin ang ating mga puso para tanggapin ang liwanag. Napuno ng katahimikan ang silid, ngunit hindi ang katahimikan ng kalituhan,
kundi ang katahimikan ng isang himala na ngayon pa lang naibahagi. Marahang hinawakan ng isang nurse ang kamay ni Bella, nanginginig ang boses. Napakaswerte mo at salamat sa pagpapaalala sa amin ng mga mahahalagang bagay sa buhay. Marahang pinisil ni Bella ang kamay ng nurse, naramdaman ang init na nakalimutan niya. Iyon ang sandaling naunawaan niya na ang kanyang paglalakbay sa muling pagsilang ay hindi lamang tungkol sa pagpapatuloy ng buhay, kundi tungkol sa pagpapalaganap ng liwanag na muli niyang natagpuan. Namalayan niyang nakahiga siya sa isang hospital bed, masakit ang kanyang katawan ngunit kakaiba ang pakiramdam ng kanyang puso. Isang luha ang bumagsak sa unan, ngunit hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Iyan ay mga luha ng isang bagong simula. Mula sa araw na iyon, si Bella ay hindi na isang mapanglaw na babae, namumuhay na parang multo sa buhay. Unti-unti niyang natutunang mahalin ang sarili, natutong pahalagahan ang maliliit ngunit mahalagang sandali. At higit sa lahat, natagpuan niya muli ang pananampalataya, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Tunay na nagsimula na ang kanyang paglalakbay sa muling pagsilang.